Todo depensa na naman po itong si Mr. Robin Padilla, yun nga, sa pag-resign natong si Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Ang ilan pong mga diehard, ang ilan pong mga utu-utong kababayan natin, kuno ay heroic act itong ginawang ito ni Sara Duterte. Oh, wow, heroic. Sabi nga ng ilan, katulad ni Atty. Barry Gutierrez, sana noon mo pag ginawa yan. Sabi naman ni Raul Manuel ng Kabataan Party List, you were never a sincere DepEd Secretary. Hindi po kayo naging sincere sa paglilingkod nyo sa kung anumang ahensya yan at syempre sa ating bansa. Kitang-kita yan ng mga kababayan natin na may prinsipyo, may tamang pag-iisip. Ang ibig sabihin, yung mga naniniwala kay Sara Duterte ay mukhang baliktad ang kaisipan. Mukhang may problema sa pag-iisip. Doon na lang po tayo. Yun po ang pinupunto ko. Yun lang. Padilla, Duterte resigned from DepEd to protect interest of Filipinas. At kailan pa po ito? Talaga lang. Kailan pa po nangyari na ang intensyon ng mga Duterte at ikaw, Mr. Robin Padilla, ay ang interes ng ating mga kababayan at ang interes ng ating bansa? Di ba hindi? Di ba napaka-ironic? Di ba napakalayo? Wala sa hinuha ng kahit sino na isipin na kayo ay ganyan. Diyos ko po, ang pinag-uusapan po natin ay yung mga kababayan nating nag-iisip ng tama at matitino Pero yun nga, sa mga uto-uto at mga baliktad na ang kaisipan, idolo kayo ng mga yan. Kaya, naku, kawawa rin. Mahirap din yan dahil ang umiidolo sa inyo ay yung mga taong may problema sa kaisipan. Sabi nga natong naloko na page, nakakahiya kasing secretary na magnanakaw. Yan po ay galing dito sa page na naloko na. Magnanakaw. Totoong nakakahiya. Kaya dapat lang daw talaga ay nag-resign para nga naprotektahan daw ang ating, o siguro ang DepEd or Department of Education then ay maprotektahan kahit papaano yung ahensya na yan. Diba? Ito pa, sabi ni Mr. Padilla, Duterte wants to ensure that any perceived disagreement between her family and President Ferdinand Marcos Jr.'s family will not negatively affect the nation. Yung kanila daw gulo ay wala naman talagang epekto sa ating bansa. Wow! Anong wala? Paano na naging walang epekto? Ay, eto pong ating bansa ay divided. At sino ba ang na-divide? Ito pong mga ito ang nag-spread ng disagreement para tayo ay ma-divide. Abay matindi ang awayan ngayon ng magkabilang kampo. At huwag nyo idadamay dyan, syempre, ang mga camping ka na ho. So yun, negatively affect. Hindi na nakaka-apekto ang bangayang ito. Sana nga hindi. Pero ang nakikita kasi natin, malaki po ang epekto. Siraan dito, siraan doon. Ang ibig kong sabihin, yan na lang po ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Okay? Ang gumawa ng issue, ang gumawa ng kasinungalingan, ang batakin ng isa't isa. Ang ibig ko rin sabihin, papaano kayo makakapagtrabaho mga buwak ng ina nyo kung ganyan ang pinagkakaabalahan nyo, kayong mga leader. Tapos sasabihin mo, hindi nakaka-apekto sa ating bansa. Malaki po ang epekto niyan. Anyway, in the first place naman, this is not your intention. You don't have pure intention, sincere, of being a leader. Wala kayong ganyan. Kaya sa simula pa lang, bangayan dito, bangayan na doon po, hanapan ng issue, hanapan ng kung ano mang pwedeng ibato sa bawat isa at akusasyon ng bawat isa. Ngayon, ang pinagloloko niyo po ay ang mga kababayan natin. Lalo pong naguguluhan ang mga kababayan natin. Papugian, propaganda dito para sa isa't isa. Ganyan po ang nangyayari. Hindi daw dapat maapektuhan ang taong bayan at nakita ko yan. Ang ginawa daw ni Sara Duterte, yan ang nakita ko na para okay ang bansa natin. So okay daw yung kanyang pag-resign para okay ang bansa natin. Siguro una pa lang, dapat hindi na kayo nagpahalata. Dapat hindi na kayo naggamitan. Pa-uniting pa itong mga ungas na ito, tapos ganito rin naman pala ang kalalabasan. In the first place, ang sabi ni Sara Duterte, para lang daw naman talaga sa election. Yung pagsanib puwersa na iyon. So ang ibig sabihin, wala kayong intention talaga na maayos at mabuti para sa ating bansa. Ang hinahangad nyo lang ay kapangyarihan.
yung titulo pero hindi kayo nagtatrabaho. Mga litsugas kayo. Good luck.